randomly nagsisend po sila ng mga ano sa akin, ng mga information. So itong ano na to, itong tungkol sa PIDEA, so nung sinend sa akin, binerify ko pa po yan. Sa dami kong puting ahas, binerify ko yan kasi baka masunog ako eh. Baka mamaya ilabas natin, gawa-gawa lang pala. So, every time na mag-expose po tayo ng mga impormasyon dito, mini-make sure natin na totoo. Kasi baka mamaya si Lisa lang ang may patibong para mapahiya ako. So, yes, randomly, yung mga taong ito na hindi ko naman kakilala. Hindi ko sila kakilala, but ako, based sa aking research at pagtanong-tanong na din sa ibang mga tao, kino-confirm natin. Kaya bago ko po nilalabas yung mga dokumentong ito, I know for a fact na ito ay hindi AI generated. Ito ay totoong may dokumento. Pinatutuhanan niya sa kanyang letter na meron talagang dapat na raid doon sa bahay ni Maricel Soriano. Papangalanan na po natin siya kasi sabi ko nga, hindi natin pwedeng hindi pangalanan. Gusto ko sana siyang i-cover pero sa ngalan ng katotohanan ng taong bayan, the reason why pinangalanan ko si Maricel kasi nakalagay naman sa dokumento kasi na-match ko yung address niya noong 2011 na kung saan inilabas po yun ng TV Patrol, yung 46C sa Rockway, dun sa condominium na yon. May 2011 balita ng TV Patrol, pa yun, kung saan mayroong issue si Maricel Soriano sa kanyang mga kasambahay at na-flash yung address niya doon. So, nag-match po dito sa information ng ilalabas ko from PIDEA. So, mga kababayan, hindi yun AI generated. Mayroong raid dapat. Kaso lang, pinigil. Okay? Pinigil yung operation na yon. I think, sabi ko nga sa mga kababayan ko, kailangan yung magdesisyon kung manatili ba ang isang polboronic o isang presidenteng wala sa tamang kaitinuan at hindi nagpapatakbo sa ating bayan kung yung asawa niyang isa ring bangag. Kitang-kita rin yan ng kanyang mga empleyado dyan sa loob ng PIDEA. Kaya nga po yan nakakarating sa akin kasi ayaw silang pakinggan ng gobyernong ito. And these people, they are lawyers. Matatayog ang mga narating sa buhay. Ayaw pakinggan ng gobyernong ito. Kaya ang last resort nila, ibigay kay Maharlika para ipakita sa taong bayan. Kasi hindi sila pinapakinggan. Pati presidente hindi sila pinakikinggan. Sino akampi ng bayan? So ito po'y malinaw. Hindi naman AI generated yung video na yun. Di ba? And doon sa document na ipinangita natin, marami ng mga magagaling ekspertong nagpaliwanag doon na legit yun. At again, dito nga sa letter recently ng agent na kung saan siya ang pumirma, okay, nitong dokumentong ito, patunay na legit ang ating dokumento at also, na-receive na rin po ito ng Senate. So, dapat magsalita sila. Hindi sila pwedeng tumahimik at hindi sila pwedeng ibaliwala ito. Dahil ito'y malaking usapin ng 115 million Filipinos na umasa na meron tayong presidenteng hindi bangag, hindi contaminated ng pulburon. Paano mo papatakbuhin ang gobyerno kung ang presidente mo ay isang addictus benedictus, yun nga yung term ko. Paano ka magsasabi na lalabanan natin ang pulburon? Di ba? Paano niya ipagpapatuloy yung laban ni Pangulong Duterte kung siya pala mismo ay gumagamit nito at promotor? Kaya naman, no wonder, during first SONA and second SONA, hindi po niya nabanggit ang usapin tungkol sa pulburon.